magnet nang hindi namin hinahawakan? Oh, magic, no? Bilib ka, no? Hindi rin eh. Ang tawag lang dyan ay law of magnetism. Simple lang yan. Like poles ang pinagtapat ninyo, kaya siya nagre-repel, kaya gumagalaw. Nakakainis naman to. Gusto ko lang namin mapabilib eh. Yun lang palang gusto niyo eh. Oh, itong magnet gun experiment. Siguradong kabibiliban niyo. Watch this. May plastic railing sa table kung saan may nakaharang na small turtle figurine. Sa dulo ng lalagyan ng 3 steel balls sa kabilang dulo ng railings. Gamit ang isa pang steel ball, ay pipitikin ito para tumama sa 3 steel balls para subukang patumbahin ang turtle figurine. Pagpitik sa steel ball, ay walang nangyari. Papalitan ng 2 bagong steel balls ang 2 sa naunang steel balls na nilagay sa railings. Pero ang kaibahan ng bagong steel balls ay magkadikit ito. Sa sobrang dikit ng steel balls ay hindi ito magawang paghiwalayin. Pipitikin ulit ang steel ball para tumama sa 3 steel balls. Pero this time ay mabilis na tumalsik ang steel ball at tumama sa turtle figurine kaya tumilapon ito at nahulog sa table. I believe. Wow! Ayun! Galing na na! Saan yung magnet gun? Eh, ang nakita lang naman namin, yung plastic railings at saka yung steel balls. Eh, yun na nga yung magnet gun. Yung steel balls naman ay isang special kind of magnet na kung tawagin ay neodymium magnet. Neodymium magnet is a permanent magnet made from an alloy of neodymium, iron, and boron. Ang gulo hindi ko maintindihan eh. Paano naging magnet gun yung steel balls at saka yung plastic railings? Para hindi ka maguluhan, pakinggan mo na lang ang scientific explanation behind the magnet gun. Sige. Ang unang set of steel balls na nilagay sa plastic railings ay regular steel balls na gawa sa bakal. Pero ang 2 magkadikit na steel balls na ginamit sa second set ay hindi regular steel balls. Ito ay isang uri ng permanent magnet called neodymium magnet. Ang neodymium magnet ay metal alloy na gawa sa neodymium, iron, at boron. Ang neodymium ay sobrang lakas ng magnetic field nito. Nung tumama ang steel ball na pinitik sa steel balls na gawa sa neodymium magnet, ay na-transfer ang malakas na kinetic energy mula sa neodymium magnets papunta sa steel ball. Ang pag-transfer na ito ang dahilan kaya naitulak ng mabilis ang steel ball para tamaan at patalsikin ang turtle figurine. Isang application ng neodymium magnet ay sa high-speed magnetic levitation trains. I believe. Wow! Ayun! Ang aga naman yata natin maghanda para mag-caroling. Matagal pa Pasko Nga. Hindi naman tayo magkakaroling eh. Para sa next experiment natin yan. Experiment tayo! Lalagyan ko ng asukal itong tambol na ito. Tulad nito. Okay. Ayan. Tapos, pagagalawin ko siya nang hindi hinahawakan. Gamit lang ang sandok na ito at itong palanggana. Sandok at palanggana, pagagalawin niya, parang imposible naman yata. Pwede ba yun? Pwede ba yun? Yan ang akala nyo. Pero, sige, bago ko ipakita, kumanta ka muna sa asukal. Sige, di ba? Gumagalaw siya, di ba? Ang galing! Pero baka sabihin nyo, gumagalaw siya dahil sa hangin na lumalabas sa boses ninyo, di ba? Baka hininga ko lang yun. Baka sa hininga mo. Ngayon, papaluin ko tong sandok dito sa palangganang ito. Wala naman hangin lumalabas yan, di ba? Wala yan. Pero, Okay. tingnan nyo. Makita mo. Tingnan nga natin. Oh! 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 Yung asukal! Gumalaw! Paano yun? Paano nangyari yun? Dahil yan sa vibrations na gawa sa pagpalo nito. Tsaka yung vibration nang galing sa boses mo. Vibration is the motion of mass particles whose state of equilibrium has been disturbed, as in transmitting sound. I believe! Okay, sige pa, palo ulit. Ang asukal ay gumalaw dahil sa pag-vibrate ng plastic ng tambol. Nag-vibrate ito dahil sa sound waves na gawa naman ng paghampas ng sandok sa palanggana. Ang sound vibrations ay movement ng sound from one object to another. Ay
sound vibrations na siyang dahilan kung bakit kusang gumalaw ang asukal. Mas malakas na sound na ma-produce ay mas malaki ang movement ng asukal. I believe. Wow! Ang galing na! Susunod sa I Believe,